Magandang araw po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-13 araw na para po sa ating 40 Days of Giving, a Lenten Journey with the Canossian Youth. Nawa ay patuloy niyo po kaming samahan at suportahan sa amin pong gawaing ito para po mas maipagpatuloy po namin yung amin pong mga gawain bilang mga batang Kanosyano. At ang ating pong tema sa araw na ito, a good reason to keep still. Ako po si Marizan M. Razon, 24 years old, ang Youth Coordinator ng parokya ni Santa Josefina Baquita dito po sa Barangay ng Tala sa probinsya ng Bataan. Halika po at samahan niyo po ako na magnilay at bigyang pakahulugan ang ating pong pagbasa sa araw na ito mula sa aklat ng Exodo chapter 14 verse 10 to 14. Nang papalapit na ang paraon at ang kaniyang mga sundalo, nakita sila ng mga Israelita. Kaya lubhas silang natakot at humingi ng tulong sa Panginoon. Sinabi nila kay Moises, "Bakit dito mo pa kami dinala sa disyerto para mamatay? Wala bang libingan doon sa Ehipto? Bakit mo pa kami pinalabas sa Ehipto? Hindi ba't sinabi namin sa iyo sa Ehipto na pabayaan mo na lang kaming magpaalipin sa mga Ehipsyo? Mas mabuti pang nanilbihan na lang kami sa mga Ehipsyo kaysa sa mamatay dito sa disyerto." Sumagot si Moises sa mga tao, "Huwag kayong matakot. Magpakatatag kayo at makikita ninyo ang pagliligtas ng Panginoon sa inyo sa araw na ito. Ang mga Ehipsyong nakikita ninyo ngayon ay hindi nyo na makikita pang muli. Ang Panginoon ang makikipaglaban para sa inyo. Hindi nyo na kailangan pang makipaglaban pa." Paano po ba natin ito maiuugnay sa buhay natin? Katulad ng mga Israelita, minsan po sa buhay natin dumarating yung mga pagsubok sa hindi natin inaasahang pagkakataon, na yung akala natin okay na ang lahat, na parang umaayon sa atin yung mundo o ang lahat nangyayari base sa kung paano mo siya gustong mangyari. Tapos bigla darating si problema at maaapektuhan niya lahat. Dahil minsan may mga problema na pakiramdam natin hindi na natin kayang solusyonan, na parang sa tingin natin wala na siyang kapag-apag-asang mapagtagumpayan. Kaya dito sa mga ganitong sitwasyon, dito tayo nagsisimulang panghinaan ng loob. Kasi natatakot tayo. Natatakot tayo na baka hindi na tayo makaalis o baka tuluyan na tayong lamunin ng problema. At malimit sa ganitong sitwasyon, dito ang palagi nating tanong, bakit? Bakit ako pa? Bakit ngayon pa? Or bakit sa amin pa nangyayari yung ganitong mga problema? At kasabay po nito, dito rin nasusubok o dito rin natin nakikita kung gaano katatag yung pananampalataya natin sa Diyos, kung gaano kalaki yung tiwala natin sa Kanya para makita natin na walang kahit na anumang problema ang darating sa buhay natin na hindi natin kayang solusyonan. Basta kasama natin siya. Mayroong mga pagbagay o mayroong mga problema na hindi talaga natin kayang solusyonan kung tayo lang. Pero kung kasama natin ang Diyos, kahit na ang pinaka-imposible, pwedeng maging posible. The importance is we trust Him and we acknowledge His presence in our life. At para po sa mga may pinagdaraan ng pagsubok sa buhay, maliit man po yan o malaki, madali man o hindi, sana po ay patuloy tayong tumawag at manalig sa Kanya ng may buong pusong pagtitiwala. Dahil alam po natin na mas malaki ang Diyos kaysa sa kahit na anumang pagsubok o problema na pwedeng dumating sa buhay natin. At para naman po sa ating lahat, sana po hindi maalis sa ating isipan that even in a very hopeless situation, there is hope because there is God. Just trust Him and allow Him to work
with us to fight for us. Na kahit hindi man niya maibigay agad-agad yung mga hinihiling natin, alam natin na nandyan lang siya. Dahil sabi nga nila, delayed doesn't mean denied. So fear not and keep still.